Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Alejandro R. Pinuela from Batch 4 at nandito po ako para talakayin ang video patungkol sa aking daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Ngayong araw po ay December 20, 2025, Saturday. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang katanungan na ano ang response mo kay Jesus? Natatalakayin natin sa pamamagitan ng Bible verse na 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Jesus the Coming King, Seminary Edition. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang concept ng Jesus the Coming King, Seminary Edition. The concept of Jesus as the Coming King is deeply connected to God's promise to David that one of his descendants would reign forever. Jesus' birth in Bethlehem marks the fulfillment of this promise, heralding the arrival of a king who brings not only salvation but also justice and lasting peace. Unlike earthly rulers who rely on power and might, Jesus rules with grace, truth, and humility, establishing a spiritual kingdom that offers eternal life to those who believe in Him. His reign isn't about worldly dominance, but about fulfilling God's sovereign plan of redemption for all humanity, showing His love and faithfulness to His people. Through His life, death, and resurrection, Jesus secures the ultimate victory over sins, offering hope and salvation for all who trust in Him. Ngayon naman po ay basahin natin ang Bible verse na 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Sabi dito, kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ang iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ngayon naman po ay dumako tayo sa teachings. Number 1. The King came to fix your life. Sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng pagbabago at ng kaayusan ang ating mga buhay. Sapagkat mula pa noong una siyang bumaba dito sa lupa, ito na ang kanyang ginagawa at hanggang ngayon patuloy niya itong ginagawa. Our Lord and Savior Jesus Christ is still fixing our lives, minds, and hearts na naka-align sa ating o sa kanyang misyon na mapapurihan, madakila, mapasalamatan, at maitaas ang pangalan ng ating Diyos Ama na dakila, sapagkat nakikita niya na ang ating buhay ay broken o wasak at malayo sa presensya ng ating Diyos Ama na dakila. Kaya naman, ito ay kanyang pinaglapit o pinag-reconcile sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay at dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Now, we have a restored relationship sa ating Diyos Ama na dakila dahil sa pagmamahal niya sa atin. Number 2. The King came to fix your family. Sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago at kaayusan hindi lamang sa ating mga buhay kundi pati na din sa ating pamilya. Our Lord and Savior Jesus Christ has a mission for us. Ito'y walang iba kundi ang pag-ayusin at paglapitin ang ating pamilya sa ating Diyos Ama na dakila. And lastly, number 3, the King came to fix the world. Our Lord and Savior Jesus Christ has a mission na sakupin, ayusin at maipanumbalik ang original plan sa creation ng ating Panginoong Diyos Ama na dakila. His goal is to transform the world na naka-align sa kalooban ng ating Diyos Ama na dakila para sa atin. Kaya naman sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago at ng kaayusan ang bawat bansa dito sa lupa.
Ngayon naman po ay dumako tayo sa application. Number 1, willingly surrender your life to King Jesus. Bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, if we want to have a joyful and purposeful life, we must willingly surrender our life to our King Jesus Christ. Sapagkat we can't be na maghari o maging hari o Panginoon ng ating sariling buhay kung gusto natin ng kaayusan at mabuti sa ating buhay. Sapagkat our one and only true King Jesus lamang tayo magkakaroon ng kaayusan. Siya lamang ang karapat-dapat nating hinahayaan na mag-rule over sa ating mga buhay. Sapagkat kung maging gayon man ang ating gawin, we can achieve a life na nakakalugod sa Kanya. At the same time, hindi tayo mangangamba na tayo ay mangungulelat o magkakaroon ng wala. Number 2, win your family to become kingdom citizens. Bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, we must win your family or our family to become kingdom citizens of God. Sapagkat our Lord and Savior Jesus Christ has a mission for us. Ito ay walang iba kundi maging daan tayo upang maabot ang bawat miyembro ng ating pamilya to fix their life also. Kaya naman, we must win our family to become kingdom citizens sapagkat ito ay mas mabuti. And lastly, number 3, wage war against the world with the gospel. Bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, we must wage war against the world with the gospel sapagkat siya ay may mission na sa atin na ipalaganap ang kanyang ebanghelyo sa bawat bansa dito sa mundo, sapagkat ito ang sandata na ating gagamitin laban sa kasamaan na hindi natin nakikita upang makatulong at makapaglaban sa ikakaabante ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. At muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala muli si Alejandro R. Pinuela from Batch 4. At hanggang dito na lang po ang aking video patungkol sa aking daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless us. See you next time.